Sa mundo ng Hunter x Hunter, maraming makapangyarihang mga karakter, mga hunter, mga halimaw, at mga kriminal na kayang bumago ng takbo ng isang lungsod sa isang iglap. Ngunit sa likod ng mga laban, may dalawang karakter na palaging pinag-uusapan ng mga tagahanga, si Phaeton Portor ng Phantom Troop at si Hisoka Moro, ang misteryosong clone at manipulator. Pareho silang kayang ipaglaban ang mga gusto nila. Pareho silang mahilig sa sakit, ngunit sa magkaibang paraan. Ngayong video na ito, hindi tayo magpapakita ng labanang puno ng suntukan o pasabog. Sa halip, bubuin natin ang pinakakomprehensibong theory-based comparison sa pagitan ng dalawang ito. Puro facts, analysis, and deep breakdown ang gagawin natin sa video na to, isang mahabang usapan kung bakit pareho silang halimaw sa kani-kanilang paraan, at kung sino ang mas may kalamangan kung sakaling magsalubong ang kanilang mga landas. Pero bago nga natin tuluyang talakayin ang topic na yan ay baka naman maaring mahingi ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel at pag-hit ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago pa nating ilalabas na mga video. At isama mo na din pindutin yung like button para mas solid ang iyong suporta. Kung nagawa mo na nga ang mga yan ay tara at simulan na natin. Kilalanin natin si Phaeton Portor. Si Phaeton ay isa sa pinakatanyag na miyembro ng Phantom Troop, kilala sa kanyang bilis, brutalidad, at katahimikan. Isa siya sa mga original members, at itinuturing na isa sa pinakamapanganib sa kanilang grupo. Hindi man siya ang leader, nangingibabaw ang kanyang presensya tuwing may labanan. Isa sa mga pinakamatitinding katangian ni Phaeton ay ang kanyang reflexes. Sa laban kontra sa Chimera Ant na si Zazan, nakita natin kung gaano siya kabilis kumilos, kaya niyang mawala sa paningin at lumitaw sa likod ng kalaban sa isang iglap. Ipinapakita nito ang napakataas na antas ng physical agility, sapat para ituring siyang isa sa pinakamabilis sa buong serye. Ngunit higit sa lahat, si Phaeton ay sadista. Hindi lang siya pumapatay, pinapahirapan muna niya ang kanyang biktima. Mahilig siyang mag-experiment ng sakit, at tila nakukuha niya ang lakas mula sa paghihirap ng iba. Ang mindset na ito ay nagpapalakas sa kanyang Nen ability, ang Pain Packer. Kapag nasaktan siya, nagkakaroon siya ng access sa isang form na parang body armor, at sa sukdulang level nito, naglalabas siya ng isang Nen-based Sun-like explosion, Rising Sun. Ang Rising Sun ay hindi basta atake, ito ay isang ultimate teknike na kayang tunawin ang sinumang kalaban. Ngunit may kahinaan din ito, kailangan muna niyang saktan o masaktan ng malala para ma-activate ito, at may charge time bago ito sumabog. Nangangailangan ito ng tiwala sa sarili, tapang, at kaunting sugal. Si Hisoka Moro at ang sining ng pandaraya. Kung si Phaeton ay halimaw sa bilis at torture, si Hisoka naman ay halimaw sa pandaraya, deception, at strategy. Isa siya sa mga pinaka-iconic na karakter sa Hunter x Hunter dahil sa kanyang unpredictable nature at flamboyant na personalidad. Pero sa likod ng kanyang clone Facade ay isang henyo sa larangan ng labanan. Si Hisoka ay may dalawang pangunahing Nen abilities, Bungee Gum at Texture Surprise. Ang Bungee Gum ay kombinasyon ng rubber at gum properties, pwede itong dumikit, humila, magbalik, o maging panangga. Sa sobrang versatile nito, nagagamit niya ito para sa halos lahat ng aspeto ng laban, attack, defense, traps, mobility, at deception. Ang Texture Surprise naman ay ginagamit niya para manipulahin ang itsura ng isang bagay. Sa pamamagitan nito, naloko niya ang maraming kalaban at nagawang itago ang tunay niyang kondisyon. Isang halimbawa ay nung pekin niya ang kanyang kamatayan sa laban kay Chrollo. Ngunit ang pinakamalupit na sandata ni Hisoka ay hindi ang kanyang Nen, kundi ang kanyang katalinuhan at pagka-improvisational genius. Mabilis siyang magbasa ng galaw ng kalaban, kaya niyang bumuo ng diskarte, kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Mahilig siyang maglaro ng psychological warfare, gagamit siya ng pang-uuyam, kasinungalingan, at bluff para manipulahin ang emosyon ng kalaban. Hindi rin siya basta-bastang pumapatay. Pinipili niya ang mga kalaban na sa tingin niya ay masarap labanan. Mas nahuhumaling siya sa ideya ng laban kaysa sa panalo. Isa siyang tunay na fighter, baliw, pero mahusay. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang kanilang mga kakayahan ay lakas. Speed, si Phaeton ang may kalamangan dito. Ipinakita niya sa laban kay Zazan na kaya niyang lumipat-lipat ng posisyon na parang multo. Si Hisoka ay mabilis din, ngunit higit siyang reliant sa prediction at setup kaysa raw speed.
Power, zero destructive power, lamang si Fitan kapag nagamit na niya ang Rising Sun. Ngunit bago umabot doon, si Hisoka ay may mas consistent offensive options gamit ang Bungee Gum. Versatility, Hisoka ang panalo dito. Ang kombinasyon ng Bungee Gum at Texture Surprise ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Strategy and intelligence, walang duda, si Hisoka ang mas strategist. Ang utak niya ang tunay na sandata. May mga pagkakataon na kahit mas mahina siya, nananalo siya dahil sa utak. Durability and stamina, pareho silang matibay. Si Fitan ay sanay sa sakit, habang si Hisoka ay literal na nabuhay muli matapos mamatay. Ngunit kung endurance ang pag-uusapan, may slight edge si Hisoka dahil sa kanyang improvisation at ability to preserve energy. Psychological warfare, Hisoka ang master ng ganitong klaseng laban. Hindi lang siya sumusugod basta-basta. Pinaglalaruan niya ang isip ng kalaban. Sadism and bloodlust, magkaibang klase. Si Fitan ay sadista na gusto lang pahirapan ang kalaban. Si Hisoka ay hedonist na gustong ma-excite sa bawat laban. Sa dulo, parehong mapanganib. Kung pag-uusapan natin kung sino ang mas malakas, walang absolute na sagot. Pareho silang mapanganib sa kani-kanilang paraan. Si Fitan ay parang kidlat, mabilis, deadly, at may ultimate attack na kayang pumatay ng sabay-sabay. Pero si Hisoka ay parang anino, di mo alam kung kailan siya titira, paano siya umatake, o kung kailan siya mawawala. Sa isang neutral analysis, Hisoka ang mas may lamang sa long-term battle dahil sa kanyang versatility at strategy. Ngunit kung masurpresa siya ni Fitan at hindi niya ito mabasa agad, pwedeng-pwede rin siyang mamatay sa isang matinding counter. Bali ang tunay na sagot nga sa kung sino Ranhe sa tingin kong mananalo sa dalawa na to ay depende sa sitwasyon. Depende sa setup. At depende sa kung sino ang unang magpakita ng kahinaan. Ang mahalaga, parehong karakter ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng peligro sa mundo ng Hunter x Hunter. At ang ganitong klase ng debate ay nagpapakita lang ng galing ni Togashi sa paglikha ng mga karakter na hindi lang basta malakas, kundi kompleks, madilim, at makapangyarihan sa kanilang sariling paraan. Ikaw, anong tingin mo sa teorya na to? Sino ang tingin mong mananalo sa kanilang dalawa? Kung may mga thoughts ka nga dyan ay malaya kang mag-comment dyan sa ibaba, e-comment mo kung sino ang sa tingin mong mananalo sa kanila dahil gusto kong marinig ang iyong teorya tungkol dito at pag-uusapan nga natin yan sa comment section. E-comment mo ang iyong opinion at kung may gusto kang iba pang battle theory, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Salamat sa panonood mga ka-hunter!